Walang kaalam-alam ang bilyonaryo na nagbunga pala ang isang gabi kasama ang isang inosenteng dalaga. Paano kung makita niya ang isang waitress na bitbit ang isang bata na kamukha niya? Ating pakinggan ang kwento. Magandang araw mga viewers! Ako nga pala si Gwen. Minsan na akong nagkamali sa buhay, ngunit hindi ako nagsisi na dumating sa buhay ko ang anak ko na bumago ng lahat. Pati na rin ang asawa kong kasama ko sa buhay ngayon. Para lubos ninyong maintindihan, ito po ang aking kwento. Napahikab na lamang si Gwen habang nagliligpit ng kanyang gamit. Kakatapos lamang niyang hugasan ang lahat ng kaldero at iba pang sandamakmak na hugasan sa restaurant na pinagtatrabahuan niya. 2 buwan na rin siyang nasa syudad, hindi dahil lang sa anak niyang nasa ospital, kundi para hanapin na rin ang ama nitong matagal niya nang hinahanap. Ngunit nahihirapan siyang hanapin ang lalaki dahil bukod sa hindi niya alam ang pangalan nito, ay malabo pa sa kanyang memorya ang mukha ng lalaki. Ang natatandaan lamang ni Gwen ay ang tattoo nito sa likod. Natigil sa pagmumuni-muni ang babae nang biglang may tumawag sa cellphone niya. At nang sagutin niya iyon ay ang best friend pala niya na palagi siyang dinadamayan. "Bes, papunta ka na ba rito? Si Kiyo kasi wala sa higaan niya. Nakatulog lang ako sandali. Paggising ko wala na siya. Sorry talaga, Bes." Ani Kyla. "Ha? Diyos ko, hayaan mo. Pupunta na ako riyan. Saka huwag mo sisihin sarili mo, okay? Hintayin mo na lang ako." "O sige, Bes. Hinahanap na rin naman namin na siya eh. Kanina pa. Sorry talaga. Sorry at nakatulog ako." Ayos lang, Bes. Mahanap rin natin siya. Walang may gusto sa nangyari. Kaya calm down." Sagot naman ni Gwen. Matapos iyon, pinatay niya na ang tawag at dali-daling nagpunta sa ospital. Nang makarating, ay lakad-takbo siyang pumasok at dahil roon ay may nabangga siyang lalaki. May dala naman itong kape, kaya hindi sinasadyang matapunan nito si Gwen. Pero walang pakiroon ang babae dahil ang inaalala niya ngayon ay si Kiyo na kailangan ng tulong niya. Lalagpasan lang sana niya ang lalaki nang hawakan siya nito sa braso at pilit na pinaharap. At nang tignan ni Gwen ang mukha nito, ay masasabi niyang talagang sosyal at mala-Adonis ang aura ng lalaki. "Excuse me, miss. Hindi ka man lang ba hihingi ng sorry? Alam mo ba kung magkano yung coffee na natapon mo?" Pasensya na. Magkano ba? Babayaran ko na lang. Nagmamadali kasi ako." "Nagmamadali? No. At anong babayaran mo, ha?" "Nagmamadali rin ako, miss. Dahil may hinahanap ako. Kaya ikaw na bumili ng coffee ko. Bayad sa kapeng natapon mo." Napanganga naman si Gwen sa sinabi at inasal ng lalaki. "Wow! Ako pa talagang nakaagrabyado? Ako nga yung natapunan mo ng kape at nadumihan. Humingi ba ako ng kahit isang singgong duling sa'yo? Ha? Hindi, di ba? Kaya pwede ba? Nagmamadali rin ako at may naghihintay sa akin. O ito, yung bayad sa kape mo. Magpalpitate ka sana pagkatapos mong uminom." Pagkasabi ni Gwen noon, tumakbo na ulit siya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita si Kiyo. Maya-maya pa nga pagkatapos ng ilang minutong paghahanap ay nakita na rin ni Gwen sa wakas si Kiyo. Nang maabutan niya si Kiyo ay nakita niyang may kausap itong matanda na nasa wheelchair at mukhang pasyente rin ito roon. Kaya agad na nilapitan ni Gwen ang anak na sa pag-aalala rito at sa pag-aalalang baka nakaabala sila sa matanda. "Kiyo, anak! Naku, saan ka ba nagpupunta? Sobra kami nag-alala ng tita ninang mo sa'yo. Sa susunod, gigisingin mo kami kapag gusto mo maglakad-lakad." "Naku sir, pasensya na po. Hindi kasi namin namalayang umalis pala itong batang to si Kiyo." "Ano ka ba, iha? Walang kaso yun. Nasisiyahan nga akong kausap siya eh. Dahil naaalala ko sa kanya, yung apo ko noong maliit pa. Magkamukha nga sila eh." Saad ni Don Teo. "Naku, salamat po. Siguro kasing gwapo ng anak ko yung apo nyo."
Pasensya na po talaga sa abala, sir. Aalis na po kami. Papainumin ko po kasi ng gamot pa siya eh. Salamat po. Agad na nagpaalam si Gwen kay Don Teo. Sa kanya kinarga ang anak. Tinawagan na rin niya si Kyla para ipaalam rito na nakita niya na si Kiyo. Araw-araw ay ganoon ang tagpo ng araw ni Gwen habang hinahanap ang ama ng anak. Kailangan kasi ng bone marrow transplant ng kanyang anak at tanging ang ama lang nito ang makapagbibigay noon kay Kiyo. Nag-iisip si Gwen kung saan niya pwedeng hanapin yung lalaki nang biglang magsalita si Kiyo na nagpumilit sumama sa kanya sa restaurant. Umiyak ito ng umiyak kaya wala na rin siyang nagawa pa kundi isama ito. Mommy, gusto ko po ng chicken saka spaghetti. Nagugutom na po kasi ako. Nagrereklamo na po ang tummy ko kanina pa. Sige anak, upo ka lang doon. Kukuhanan lang kita ng makakain. Behave ka lang ha. Opo, Mommy. Mommy, damihan mo po yun ha. I love you po, Mommy. Yes baby. Sige na, punta ka na doon anak. Kukuhanan ka ni mama ng food. I love you too baby. Humalik muna si Kiyo kay Gwen bago ito pumunta sa tinuturong lamesa ng mami niya sa kanya. Napangiti naman si Gwen dahil sa paglalambing ng kanyang anak. Nagpaalam na muna si Gwen sa kanyang amo na sadyang mabait rin kaya pinayagan siya nito. At dahil na rin sa napopogian at nakyukyutan ito kay Kiyo ay hindi na niya pinagbayad pa si Gwen sa nais kainin ng kanyang anak. Dinagdagan na rin ng gulay ni Gwen ang dadalhing pagkain sa anak dahil iyon ang sabi ng doktor nito. At matapos nga ay lumabas na siya sa kapinuntahan ng anak. Ngunit laking pagtataka ni Gwen nang may makitang kasama na ang bata at nang makita siya ni Kiyo ay agad sumilay ang mga ngiti sa labi nito. Yay! Nandito na foods ko! Thank you, Mommy! And Mommy, look! May bago po akong kaibigan. Siya raw po si Tito Bryle. Bungad ni Kiyo kay Gwen. Napangiti naman si Gwen sa lalaki at naalala ang una nilang engkwentro sa ospital. Baby, di ba sabi ko sa'yo kapag may kumausap sa'yong stranger, huwag mo silang sasagutin? Dapat tinawag mo kaagad si Mami. Paano kapag kinuha ka ng stranger at hindi kita nakita? Chill. Nilapitan ko lang si Kiyo. Akala ko kasi wala siyang kasama. Hindi naman ako masamang tao. I'm actually a good dad. Sabi ni Bryle. Mister, wala akong pake kung mabuti kang ama sa mga anak mo. May anak ka palang iyo. Di huwag kang mangialam sa anak ng iba. And baby, sinabi mo rin yung name mo sa kanya? Dahan-dahan namang tumango si Kiyo sa ina habang kinakain ng pagkaing dala ng ina niya sa kanya. At pagtingin naman ni Gwen kay Bryle ay nakangiti itong nakatitig sa kanyang anak na animoy nasisiyahang tumingin dito. Natigilan na lang si Gwen nang inilipat ni Bryle ang titig nito sa kanya. Kaya hindi rin ito inalis ang ngiti nito sa labi kaya sa hindi malamang dahilan ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Gwen na animoy tumakbo siya sa marathon. Agad namang umiwas ng tingin si Gwen dahil roon at tinuon na lang ang pansin kay Kiyo. At magbabantay sana siya sa anak niya nang bigla siyang tawagin ng kanyang manager. Nagdadalawang isip pa si Gwen ngunit biglang nagsalita si Bryle. Go. Ako nang bahala kay Kiyo. Don't worry. Hindi ko naman itatakbo yung bata, no? We have CCTVs here. Kaya huwag ka mag-alala. Talaga? Baka naman pabayaran mo pa sa akin yung pagbabantay mo. Pareho ng kape mong isang lagok, 1 kilo ng bigas yung halaga. Oh, ikaw yun. Muntikan ko nang di maalala. I'm sorry to tell you pero hindi ako nagpalpitate. Ito ako, kaharap mo. Humihinga pa. Salamat naman, kasi may magbabantay sa anak ko. Siguraduhin mo lang na hindi mo tatangayin yan. Sinasabi ko sa'yo, hahanapin kita kahit saang lupalop ka pa ng mundo magtago. Itinapat pa ni Gwen ang 2 daliri sa mata saka yung tinuro kay Bryle bago umalis. Tumawa lang naman ang binata bilang sagot sa mga sinabi at kinilos ng dalaga.
Habang naguhugas si Gwen ay panay pa rin ang sulyap niya kay Kiyo at kay Bryle na masaya lang na nag-uusap habang kumakain. Napatitig lang si Gwen nang makita ang pagkakahawig ng dalawa, pero agad ring pinalis ni Gwen ang nasa kanyang isip at nagpatuloy na lang sa ginagawa. Matapos nang gawin ang iniuutos ng amo ay pinuntahan niya na ang kanyang anak. Nagpasalamat din siya kay Bryle sa pagbabantay nito. Pero laking pagtataka niya nang ayain sila nitong gumala. Ano bang trip mo? Galing ka bang ibang planeta na gustong libutin yung buong mundo? Kung gusto mong maglibot dito sa Earth, mag-isa ka. Huwag mo na kaming idamay ng anak ko sa kawerduhan mo. Oh, chill ka lang. Gusto ko lang igala si Kiyo. Nakwento kasi niya sa akin na lagi raw yung puting pader ng ospital na lang yung nakikita niya. Mas okay na yun, no? Kesa pagmumukha mo yung nakikita namin ng anak ko. Saka hindi rin ako ang papayagan ng amo ko. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? No worries. Akong bahala sa'yo. Pag sinabi kong sasama kayo sa akin ni Kiyo, hindi magagalit yung amo mo sa'yo. Malakas kaya ako ron. O edi ayain mo siya. Huwag kami ng anak ko. Alam mo, nawiwirdohan na ako sa'yo kanina pa ha. Shoo away! Ngumiti lamang si Bryle at pinuntahan ng manager ng restaurant. Akala ni Gwen ay nagbibiro lamang ang lalaki, pero laking gulat niya nang pumayag ito at sinabihan pa siyang sumama muna sa lalaki. Tatanggi pa sana si Gwen pero tinakot siya ng baklang manager na hindi nito babayaran ang isang araw niyang sahod, kaya napilitan na lamang siya na sumama sila kay Bryle na siyang-siya naman sa nangyayari. Nang makarating nga sa lugar na nais silang ipasyal ni Bryle, ay agad na namang si Gwen. Napakatahimik kasi at napakapresko ng hangin na mapagkakamalan mo talaga na nasa probinsya ka. Meron palang ganito sa syudad. Akala ko puro buildings na lang ang makikita ko. Meron din palang mga puno rito. Oo, at saka ito na rin yung naisip kong puntahan natin. Good for Kiyo's health rin kasi ang makalangap siya ng sariwang hangin para gumaling siya kaagad. Huwag mo sanang mamasamahin Bakit ba ang bait-bait mo sa amin ng anak ko? Anghel ka bang nahulog ng langit para bantayan siya? Ay wag muna, sinasabi ko sa'yo Magsusuntukan muna tayo bago mo siya makuha. Silly, hindi ako anghel na hinulog ng langit, no? Blessing in disguise lang. Blessings na nasa katawan ng demonyo. Okay, may ganun pala no? Napabusangot na naman si Bryle dahil sinabi ni Gwen, habang ang babae naman ay nakangiti lang habang tinitignan ang anak niyang naglalaro. Dahil roon ay napatitig lamang si Bryle sa kanya dahil iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti ang babae. Pero natigil lang iyon nang tumingin rin kay Bryle si Gwen na kinakaway nito ng palad sa harap ng lalaki. Magpapaliwanag pa sana si Bryle, ngunit tinawag sila ni Kiyo, kaya sabay silang napatingin sa bata. Lumapit naman kaagad si Gwen kay Kiyo para tignan kung nasugatan ba ito dahil sa pagkakadapa. Agad namang sumunod si Bryle at kinarga si Kiyo, saka dinala sa malapit na bench at saka kinandong ang bata. Baby, may masakit ba sa'yo? Sabihin mo kay mami kung meron. Saan ang masakit anak? Wala, Mami. I'm a big boy now. Malakas na po ako at hindi basta-basta nasasaktan. Kaya wag ka na po mag-alala. Are you sure, Kiyo? Mag-aalala ang mami mo kapag hindi mo sinabing may masakit sa'yo. Go on. Sabihin mo kung saan ang masakit. Segunda naman ni Bryle. Wala nga po, Tito Bryle, Mami. Nga po pala, Tito Bryle. Daddy po ba kita? Why? Kasi po, para po tayong isang buong pamilya Si Mami, ako, and you. Pwede ka naman pong maging daddy ko, di ba? Inosenteng tanong ni Kiyo. Pagtingin ni Gwen kay Bryle ay nakangisi na ito habang nakatingin sa kanya. Habang siya ay halos mga matis na sa hiyang nararamdaman. Pinanlakihan pa ng mata ni Gwen si Bryle para tumigil ito sa mga asar sa kanya. Gamit lang ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi naman tumigil ang lalaki
at nagkibit balikat lang na para bang gustong gusto ang mga sinasabi ni Kiyo. Well, ayaw ata ng mami mo sa akin. Hindi nga kami magkaintindihan eh. Hindi ko pa kasi napag-aralan yung language ng mga dragon. Anong dragon ka dyan? Ako? Dragon? Ikaw? Wala naman akong sinasabi ah. Nang matunugan ni Bryle na gusto siyang hampasin ni Gwen, ay agad siyang umiwas habang tumatawa. Hindi naman tumigil si Gwen na abutin si Bryle, kaya napatayo na lang ang lalaki at karga-karga si Kiyo habang nagpapahabol kay Gwen. Nakita naman ni Gwen na tuwang-tuwa si Kiyo habang hinahabol niya sila. Kaya tinuloy na lang ito ng babae kahit na ayaw niya sanang habulin si Bryle na tuwang-tuwa rin habang tumatakbo. Nang mapagod ay sabay na napaupo ang dalawa sa damuhan habang tumatawa. Pagtingin ni Gwen kay Bryle ay nakatingin rin ito sa kanya. Napaiwas na lang ng tingin si Gwen nang maalalang nasa gitna pala nila si Kiyo. Alam mo Gwen, sana ano? Sana almusal na lang ako no? Ha? Napaka-random mo naman. Bakit mo naman pinangarap maging almusal, ha? May sapak ka ba sa utak? Ako nga gusto kong yumaman para madali ko na mapagamot si Kiyo. Tapos ikaw, gusto mo lang maging almusal? Sabihin mo na lang kasi, bakit? Kulit. O siya, bakit? Para ko kaagad ang hanapin mo tuwing umaga. Kumunot naman ng noo ni Gwen dahil sinabi ni Bryle. Pagtingin naman niya sa lalaki ay nakangisi pa ito na animoy kinikilig sa sariling banat, kaya napailing na lamang sa sinabi ng lalaki. Ay sorry, tanghali na akong nagigising. Saka hindi rin ako nag-aalmusal no, kaya itigil mo na yung pagde-daydream mo. Nagmumukha kang siraulo dyan. Napalitan ng ngiwi ang ngisi ni Bryle dahil sa sinabi ni Gwen. Akala niya kasi ay kikiligin ang babae sa banat niya, ngunit mukhang siya lang pala ang kinilig roon. Hanggang sa maihatid na nga ni Bryle si Gwen sa ospital, ay nakabusangot pa rin siya dahil hindi niya man lang nakausap ng matino si Gwen kanina. Lagi kasi siya nitong binabara at para bang allergic sa kanya ang babae kung lalayuan siya nito. Pero masaya si Bryle nang muli niyang makita si Gwen. At alam niyang kapag lumabas na positive ang DNA test nila ni Kiyo, ay maaari niya nang muling makapiling ang kanyang mag-ina na nawalay sa kanya ng 5 taon. Wala man lang bang thank you kiss dyan? Yung kamao ko, baka gusto mong kausapin. Pagkatapos mo kaming kidnapin ng anak ko, pasalamat ka wala akong perang pampakulong sayo. Violent. I like it. Nagbibiro lang naman ako. Ito naman, ang sakit mo naman magmahal. Kapag ako nagkaroon ng pasa, mababawasan tong kagwapuhan ko. Pwede ba? Tigilan mo nga ako dyan sa kahanginan mo. Kaya pati utak mo puro hangin na rin ang laman eh. O siya, paparito na kami. Salamat ha. Napangiti naman si Bryle dahil sa narinig na pasasalamat mula kay Gwen. Hindi niya alam kung maliit na bagay na yon, kaya napangiti na kaagad siya. Tulad nga ng inaasahan ni Bryle ay positibo ang resulta ng DNA test pagbigay sa kanya ng kanyang lolo Teo. Ito kasi ang nakakita kay Kiyo sa ospital at nagpumilit na ipa-DNA test dahil kamukhang-kamukha niya raw ang bata. Hindi na nagsayang pa ng oras si Bryle dahil kinabukasan ay agad niyang pinatawag sa kanyang office sa restaurant si Gwen. Pagpasok pa nito ay kitang-kita niya kaagad ang naguguluhan at nag-aalala nitong ekspresyon na napalitan ng gulat nang makita siya. Teka, ba't nariyan ka? Nag-a-apply ka ba ng trabaho rito? Ang arte mo naman mag-apply? Dito pa talaga sa loob ng office ng boss namin ah. Tumawa pa si Gwen matapos sabihin iyon at dahil ayaw niyang paniwalaan ang kanyang naiisip. Ano sa tingin mo, Gwen? Bakit nga ba ako ang kaharap mo ngayon? Alam ko namang hindi ka lang bastang maganda, Gwen. Alam kong matalino ka rin. Ang galing mo ngang magtago ng anak natin sa loob ng 5 taon. Ha? Anong... Bakit, Gwen?
Anong nakakagulat, ha? Hindi mo ba nakita agad ang pagkakapareho namin ni Kiyo? O baka naman, wala ka talagang planong aminin na nakikita mo yon? Teka nga lang, bukod sa boss kita, ikaw rin yung lalaking yun? Napasapo na lamang sa bibig niya si Gwen dahil hindi siya makapaniwalang kaharap niya na ang ama ng kanyang anak na matagal na rin niya sana na kinalimutan. At ang nakakatawa pa roon ay ito mismo ang nakahanap sa kanila. Alam ni Gwen na nakikita niya ang pagkakahuwig ni Kiyo at Bryle pero ayaw niyang basta-basta nalang isiping ito ang ama ng kanyang anak na hindi niya inakalang ito nga pala talaga. Pagtingin ni Gwen kay Bryle ay nakatingin lang din ito sa kanya. Pero tanda ni Gwen ang nag-iisang palatandaan niya sa ama ng anak niya, kaya't nilakasan niya ang loob na magsalita. Kung ikaw nga talaga, pwede bang patingin ako ng likod mo? Bakit? Anong meron sa likod ko? May titignan lang. Baka kasi mamaya hindi ka nagsasabi ng totoo. Tapos sindikato ka pala na gustong makuha lang si Kiyo sa akin. Mahirap na. Mukha ba akong miyembro ng sindikato? Sa gwapo kong to? Bakit? Marami namang gwapo na masama at miyembro ng mga sindikato o kaya scammers. Hindi ako isa sa mga ganoon. Pero inaamin mong gwapo ako, ha? Natigilan naman si Gwen saka napairap. Alam ni Gwen na nagwagwapuhan talaga siya kay Bryle pero ayaw niyang lumaki ang ulo nito. Tigilan mo nga yan, hindi bagay sa'yo. Patingin na lang kasi ako. Promise, tingin lang. Nagkibit balikat naman si Bryle sa kadahan-dahang tinanggal ang botones ng suot niyang polo. Habang ginagawa naman iyon ng lalaki, ay todo iwas ng tingin si Gwen dahil hindi niya kayang tignan ang ginagawa nito. Tila nananadya naman si Bryle dahil tumayo ito. Saka lumapit kay Gwen habang patuloy pa rin nitong ginagawa iyon. Gustong-gusto naman magreklamo ni Gwen pero hindi niya makapa ang tamang salita para itaboy ang lalaki na ngayon ay nasa harapan niya na hanggang sa maramdaman niya ang pader sa kanyang likuran. Napalunok na lang si Gwen nang iangat niya ang kanyang paningin at bumulaga sa kanya ang nakikitang kunting parte ng dibdib ng lalaki na masasabi niyang may perpektong korte. Hanggang sa maramdaman ni Gwen na tila pinagpapawisan siya habang pababa ng pababa ang pagtanggal ng botones ni Bryle na sinusundan niya rin ng tingin. Nagugustuhan mo ba ang mga nakikita mo? Masyado ka ata nag-i-enjoy, Gwen. Baka lumuwa na yung mata mo. Anong nagugustuhan? Hindi nakakasuka nga eh. Sabi ko sa likod mo, hindi yung tiyan mo na puro tiyan lang. Tumalikod ka nga. Nakakairita ka kapag nakaharap eh. Kahapon ka pa. Ano bang gagawin ko para lang di ka mairita sa akin, ha? Tsaka bakit ikaw pa ang galit? Dapat ako. Kasi ako yung tinaguan ng anak. Ewan ko, siguro mas maganda at tabunan mo yung mukha mo. Makita lang kita, sira na kaagad yung araw ko eh. Talaga? Kahit na ganito kasarap ang makita mo araw-araw. Hindi sumunod si Bryle kay Gwen, bagkus mas inilapit pa nito ang sarili sa kanya. Saka siya nito hinawakan sa baba, dahilan para manuyo ang lalamunan ni Gwen. Pakiramdam ni Gwen na uubusan na ng hangin sa paligid sa sobrang init, lalo na nang unti-unting inilapit ni Bryle ang mukha sa kanya, habang hawak pa rin nito ang kanyang baba. Diretso lang ang tingin ng binata sa labi ni Gwen, kaya napalunok na lang ang babae. Napapikit na lamang si Gwen nang maramdaman ang pagdampi ng labi nito sa kanyang mga labi. Akala ni Gwen sandali lamang iyon, pero nagkamali siya dahil ang alam niya ay gumagawa na sila ng ritmo. Unti-unti ring lumalalim ang halik na pinagsasaluhan nilang dalawa. Na animoy, hindi na nila alam kung paanong puputulin. Tell me to stop, Gwen. Pag hindi mo ginawa, baka masundan natin si Kiyo. Baka makipaglaro ka na naman sa akin ng hide and seek for the second time.
I don't want to. Gusto ko yung nangyayari ngayon. Come on, Gwen. Pigilan mo ako. Nagpipigil lang ako. Simula nang may nangyari sa ating dalawa, hindi ko na kaya makipagtalik pa sa iba. Hinahanap ka ng katawan ko. For 5 years, wala akong... Alam mo na. Ha? Dapat ba ikasaya ko yun? Yes. Because it means, special ka para sa akin. Kaya kapag hindi mo ako pinigilan, lagot na. Napatitig na lang si Gwen kay Bryle dahil sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang sa isang gabing pinagsaluhan nila ay ganoon ang epekto niya sa lalaki. Nang hindi siya sumagot ay hindi na nakapaghintay pa si Bryle at agad na sinunggaban ng halik si Gwen. Hanggang sa maramdaman na lang ni Gwen ang mga haplos na ginagawad ni Bryle sa kanyang katawan. Mga haplos na damang-daman niya ang pananabik at gigil na talagang masasabi niyang matagal na iyong hindi nagawa ng binata. Wala ng damit pang itaas si Gwen kaya malayang lumalandas ang mga kamay, labi at makasalanang dila ni Bryle roon. Napapatingala na lang si Gwen sa tuwing sisipsipin ni Bryle ang mumunting pasas niya sa kanyang kabundukan. Habang si Bryle naman titig naman sa kanyang ekspresyon at dumadagdag naman iyon sa init na nararamdaman ng binata. You are enjoying it. Hindi mo talaga may tatangging nagugustuhan ng katawan mo ang pagroromansa ko. Ang swerte mo talaga sa akin and you really owe me this. Simula ngayon, ito na ang pambawi mo sa pagtago kay Kiyo sa akin. Ha? Anong pambawi? Ngayon lang to. Hindi pwedeng may mga kasunod pa, no? Baka magkatotoo na may sumunod pa kay Kiyo. Ayoko nga. Ako gusto ko. Kaya sa ayaw mo at sa gusto. Sa 5 taong hindi ko nakasama yung anak ko at nakita ko siya. Nasa ospital pa at may sakit. Kaya may kasalanan ka talaga sa akin. Hindi ko naman kasi alam na gusto mo pala akong panagutan. Malay ko ba na pareho ka lang ng mga ibang lalaki riyan? No, I'm not. Di ba gusto mong makita yung likod ko? Magdamit ka na. At sa bahay na kita parurusahan. Napanganga naman si Gwen nang sabihin iyon ng lalaki. Ang akala niya ay talagang may mangyayari sa kanila ng lalaki ngayong gabi. Pero mukhang nakapagpigil pa ito. Matapos namang ayusin ni Bryle ang kanyang nagulong buhok dahil sa pagkapit roon ni Gwen ay tumalikod na siya para makita ng babae ang kanina pa nito na gustong makita roon. Nagulat pa si Bryle nang maramdaman niya ang daliri ni Gwen na mukhang ang hugis ng tattoo niya ang sinusundan. Matagal na rin ang lumipas buhat nang magpalagay noon ng ganoon si Bryle. Isa itong maliit na dragon na tattoo bilang simbolo ng kanilang pamilya. At ang lahat ng Mondragon ay mayroong ganon. Yung tattoo pala ang gusto mong makita. Hindi mo sinabing yung dragon sa likuran ko ang gusto mong makita. Muntik mo pa tuloy makita yung dragon ko sa ibaba. Natigilan naman si Gwen sa ginagawa sa hinampas ng mahina si Bryle. Ang sabihin mo madumi lang talaga yung laman ng isip mo. Puro na siguro alikabok yan. Linisin mo nga, nakakahawa na eh. Sus, hinihintay mo lang na ipakita ko eh. May tattoo kasi ako dito sa may bandang singit. Dragon din yun. Gusto mong makita? Ew, kadiri ka. Tigilan mo nga ako. Saka, ano pala yung sinasabi mong sa bahay? Huwag mong sabihin... Tama ka. Simula bukas, sa akin na kayo titira ni Giyo. Pero sa ngayon, ikaw na lang muna. At syempre, hindi ka na rin muna magtatrabaho. Ako nang bahala sa mga bills ni Giyo. Agad namang umiling si Gwen. Wala sa plano niyang makipag-live-in kay Bryle. Ang gusto lang niya ay mailigtas ang anak at gumaling ito. Wala siyang planong mahalin o mahulog ang loob sa lalaki. Hindi, ayoko. Hindi ako papayag. Sa apartment lang ako. Kasama ni Kyla. Si Kiyo pwede. Pero ako, hindi no? No, Gwen. Pag sinabi ko, yun na yun.
Tama nga si Bryle dahil matapos ang isang linggo ay nawalan siya ng trabaho sa kagagawan nito kaya't nabilitan siyang tumira sa bahay ng lalaki. Kahit saan naman mag-apply si Gwen ay hindi siya tinatanggap dahil agad iyong binubuliliyaso ni Bryle. Araw-araw ay nakabusangot si Gwen at laging masama ang tingin sa lalaki, habang ito naman ay malapad na kangiti at mas inaasar pa siya. Nang magsawa si Gwen ay pumayag na lamang siya sa nais ng lalaki. Hindi rin naman niya kayang tumira sa kaibigang si Kyla dahil nahihiya siya na wala man lang siyang maiambag sa bahay at pagkain nila. Ready ka na ba? Bungad ni Gwen kay Bryle. Oo naman. Pero medyo kinakabahan ako. At syempre excited. Makikilala na ako ng anak ko. Ay, anak pala natin. Ewan ko sa'yo, para kang bata. Baby pa naman talaga ako ah. Mami Gwen, padede nga ako. Gugutom na kasi si Baby Bryle. Baka gusto mo ng tattoo sa mata. Perfectong kamo ako pang tattoo dyan. Sabihin mo lang kahit kabilaan pa yan ah. Kayang-kaya kitang lagyan. Ito naman oh, nagbibiro lang yung tao. Tara na nga, pasok na tayo. Excited na ako makita si Baby Kiyo ko eh. Napairap na lamang si Gwen bago buksan ang pintuan ng kwarto ni Kiyo. Nasa private room na ito ngayon dahil pinalipat ito ni Bryle. Pagpasok nilang dalawa ay naroon si Kyla na masayang nilalaro si Kiyo. At nang makita siyang kasama niya si Bryle ay makahulugan pa siya nitong tinitigan. Ngunit nang maalala nito na late na ito sa trabaho ay nagmamadali na rin siyang nagpaalam. Napailing na lamang si Gwen sa kapinandilata ng kaibigang nangaasar pa rin siyang tinitignan habang palabas. Nang mawala na ito sa paningin, ay tinuon niya na ang kanyang pansin sa kanyang mag-ama. Baby, may sasabihin si Mommy sa'yo. Ano po yun, Mommy? Diba, matagal mo nang gustong makita ang daddy? Kasi nakita na siya ni Mommy, anak. Nahanap niya na tayo. Gagaling ka na. At makakasama mo pa siya. Talaga, Mommy? Nasaan po siya? Oo nga po pala. Bakit niyo po pala kasama si Tito Bryle? Makikipaglaro po ba siya sa akin? Pareho ni Tito Ralph? Oo anak, pero hindi mo siya bastang kalaro lang. Kasi siya ang daddy mo anak. Siya ang daddy mo. Po? Siya ang daddy ko? Talaga, Mommy? May daddy na ako? Lagi na ako may kalaro. Yay! Masayang sabi ni Kiyo. Agad namang lumapit si Bryle sa kanya at kitang-kita ni Gwen ang pangingilid ng luha ng lalaki. Pati siya ay nangilid na rin ang luha dahil sa saya na nararamdaman nang makitang magkasama at magkausap ang kanyang mag-ama ngayon. Tila nakaramdam siya ng awa kay Bryle dahil ngayon lang nito nakasama si Kiyo na gusto niya rin palang makita. At inilayo niya nang wala man lang siyang pasabi. Nang tumingin ng dalawa sa kanyang direksyon ay agad siyang tumalikod at pinunasan ng luhang nakatakas sa kanyang mga mata. Matapos mapunasan ni Gwen ang luha ay nakangiti siyang humarap sa dalawa saka sumali sa kulitan. Nang mapagod ay agad na silang nagpahinga. Thank you Gwen. Salamat kasi hinayaan mo ako makilala si Kiyo. At makilala rin niya ako. Ha? Bakit ka nagpapasalamat? Kaya lang naman talaga kita hinahanap kasi kailangan ka ni Kiyo. Saka karapatan mo rin naman na talagang makilala ka niya eh. May karapatan ka rin namang tumanggi. Pero hindi mo ginawa. Pwedeng-pwede mo akong ipakilala. Pwedeng-pwede mo ako ipakilala bilang bone marrow donor niya. Pero pinaalam mo na ako yung ama niya. Bakit hindi ko naisip yun? Pero hindi mo naman ako hahayaan na hindi ka niya makilala eh. Yun lang, totoo yun. Pero hanip ka, talagang ipapakilala mo lang ako bilang donor. Ang sama ng ugali mo. Biro lang. Huwag kang magdrama dyan. Di bagay sa'yo. Pero sana matulungan mo yung anak natin. He needs you so much. Napangiti naman si Bryle at agad na tumango. Napangiti naman si Gwen at tinitigan si Kiyo na mahimbing nang natutulog. Napagdesisyonan ni na Gwen at Bryle na doon na sila matutulog kasama si Kiyo.
hanggang sa maging successful ang transplant. Dahil roon ay mas naging malapit sa bawat isa ang dalawa. Marami silang napagkukwentuhan at lagi yung nauuwi sa bangayan, pero alam nilang napapangiti nila ang bawat isa sa ganoong paraan at mas gumagaan pa ang kanilang kalooban sa bawat isa dahil roon. Ang swerte-swerte mo talaga. Sa isang katulad kong Mondragon. Ikaw lang ang gusto kong makasiping. Siguro ginayuman mo ko ano. Anong gamit mo, ha? Aba, anong gayuma ka dyan? Ang tanda-tanda mo na, nagpapaniwala ka pa sa mga ganyan? 2025 na, uy. Eh bakit? Malay ko ba na may regla ka pala nung gabing yun. Tapos ano, hindi ko lang alam lalo na at medyo madilim sa kwartong yon. Ano ba? Kadiri ka talaga. Saka pwede ba, wag mo na ipaalala sa akin yun. Pero ang galing. Ang liit ng kwartong yon pero nagkasya tayo sa kama na ginawa ata para kay mahal at mura. Paano nga pala tayo nagkasya doon? We cuddled. Iyakap mo ako. Iyakap rin kita. Bigla namang natahimik si Gwen at bumalik lahat ng alaala ng gabing iyon sa kanyang isipan. Naalala niya kung paanong naipadama sa kanya ni Bryle ang init na hatid ng bawat haplos ng kamay ng lalaki sa kanyang katawan. Pati na rin kung gaano kahigpit ang pagsasabunot niya sa buhok nito para lang pigilan ang pagsigaw dahil sa sensasyong nararamdaman. Nahatid ng pagromansa ni Bryle sa kanyang katawan. Pati na rin ang sakit na dulot ng pagkuha nito ng pinaka-iniingat-ingatan niya ng ilang taon na napalitan ng kakaibang sarap na hatid niyon ng tumagal. Natigil siya sa kanyang imahinasyon nang makita ang daliri ni Bryle na pumipitik at kumakaway sa kanyang harapan. Kitang-kita pa niyang pagtataka sa ekspresyon nito na siguro ay kanina pa siya tinatawag. Ayos ko lang. Kanina pa kita tinatanong . Saan ba nalipad yung utak mo? At parang ang layo ata ng naabot. Ha? Wala. Ano ba kasi yun? Sus, nahumaling ka lang siguro sa kagwapuan ko ano. Kanina ka pa nakatitig sa akin eh. Patawa, dali na. Magtatanong ka? O tatalsik ka palabas ng kwartong to? Ay, sige na nga lang. Init ng ulo. You're so hot. Sakto. Ready na rin akong dagdagan yung pag-iinit mo. Tatawa sana si Bryle, ngunit napatikhim na lang siya nang makita ang masamang tingin sa kanya ni Gwen. Ano, sabi ko, baka gusto mong magkadal ulit tayo. Malamig kasi, baka sipunin ka. Alam mo na, concerned lang ako sa'yo. Kumunot naman ang noo ni Gwen at inirapan si Bryle para itago ang kaba na nararamdaman niya. Ayoko nga yan. Yan, unan. Yan yung yakapin mo. Meron namang kumot dito. Hindi kita kailangan, maniyakis ka. Nalaglag na naman ang panga ni Bryle dahil sinabi ni Gwen. Umakto naman ang lalaki na animoy, binaril siya sa kaliwang dibdib nito na ikinailing na lang ni Gwen. Hindi na namalaya ni Gwen na nakatulog na pala siya sa pag-iisip ng kanilang unang gabing pagkakakilala at pagkikita ni Bryle. Nagising siya dahil sa magkakasunod na may hinang tapik sa kanyang pisngi. Pagmulat niya ng kanyang mata ay si Bryle ang bumungad sa kanyang paningin. Sandali namang napatitig si Gwen sa lalaki dahil hindi siya makapaniwala na may tao pala talagang pinagpala na kahit bagong gising ay napakagwapo pa rin. Kalma, yung laway mo tumutulo na dahil sa kagwapuhan ko. Bungad ni Bryle kay Gwen. Agad namang napahawak si Gwen sa gilid ng labi niya at nang walang makapa ay tinignan niya ng masama ang lalaki. Kung duraan kaya kita dyan para matupad yung pangarap mong maglaway ako sa'yo kahit isang beses lang, ha? Nakakasira talaga ng araw yung pagmukha mo, no? Hindi yan totoo. Bakit hanggang ngayon? May umaga pa rin. Kung nasira ng pogi kong mukha yung araw. Joke ba yon? Hindi nakakatawa, ha? Napasimangot naman si Bryle at pumunta na lang kay Don Teo na kanina pa pala naroon at hindi agad iyon napansin ni Gwen. Agad namang bumangon si Gwen at nagmano at binati ang matanda. Nakangiti naman itong bumati pabalik sa kanya
at animoy kinikilig pa habang palipat-lipat ang paningin sa kanilang dalawa ni Bryle. Awkward namang tumawa si Gwen at nagtatanong ang mata na tinignan si Bryle para sana pagpaliwanagin ito. Ngunit tila si Don Teo ang nakaintindi noon at tumikhim pa ito para lang makuha ang kanyang pansin at ito na mismo ang nagpaliwanag sa kanya kung ano ang nangyayari. Kaya nandito ako, Apo, dahil lolo ako ni Bryle at apo ko sa tuhod yang si Kiyo. Nang makita ko si Kiyo, ay kaagad ko siyang pinahanap kay Bryle. At naikwento pa nga niya sa akin yung magandang babaeng nakabangga niya at tumapon daw yung kape niya kahit nga hindi ko naman kailangan yung impormasyon na iyon. Napatingin naman si Gwen kay Bryle na agad na nag-iwas ng tingin dahil sa kahihiyan. Agad namang pinagsabihan ng lalaki si Don Teo na natatawa lang na nagpatuloy sa pagkukwento. Ang sabi niya, sa restaurant daw niya namin kayo nakitang dalawa. Kaya agad siyang kumuha ng buhok ni Kiyo para gamitin para sa DNA test nila. Ang ibig niyo pong sabihin, hindi po pala siya magnanakaw ng pera? Magnanakaw ka pala ng buhok eh. Hindi ka na naawa. Nalalagas na nga yung buhok ni Kiyo ko. Binawasan mo pa. What the heck? Yan talaga problema mo sa lahat ng sinabi ng lolo ko. Bakit? Totoo naman na. Pwede naman kasing laway ng anak ko yung kunin mo. Yung kutsarang ginamit o tinidor. Ay nako! Napasapu na lang sa noon niya si Bryle habang si Don Teo ay tumatawa lang sa gilid habang pinagmamasdan ang dalawa na magbangayan. Sakto namang nagising si Kiyo at agad na hinanap si Bryle sa pag-aakalang panaginip lamang ang nangyari kagabi. Napangiti na lang si Gwen nang makita ang higpit ng yakap ng anak niya sa ama nito. Nang makita niya naman ang dalang pagkain ni Bryle kanina na mukhang pinadeliver nito, ay inahain niya na iyon at nang matapos ay nakipagkwentuhan siya kay Don Teo. Dahil roon ay marami siyang nalaman tungkol kay Bryle na tawang-tawa siya dahil puro kalokohan lang pala ang alam nito. Pero natigil sila nang may biglang kumatok sa pintuan at nang buksan iyon ni Gwen ay si Ralph na malapad ang ngiti na bumungad sa kanya. Ralph, nandito ka na. Kailan ka pa dumating? Ikaw hindi ka man lang nagsasabi sa amin ni Kyla. Ang daya-daya mo. Teka lang, pwede muna siguro akong pumasok bago magkwento, no? Natatawang sabi ni Ralph. Ay sorry, oo nga pala. Sige, pasok ka. Dali, para makalkal na natin yung mga pasalubong na yan. Tara na. Gusto ko na makita si Kiyo eh. Oh, umaasenso na tayo Naka-private room na yung inaanak ko. Ano kasi, Ralph, kasi hindi na naituloy pa ni Gwen ang sasabihin nang tuluyan na silang makapasok ni Ralph. Natigilan din ang lalaki nang makita niya si Bryle habang nakaupo sa hita nito si Kiyo. Nang makita naman ni Kiyo si Ralph ay agad na tumakbo ang bata rito at yumakap ng mahigpit. Agad namang binuhat ni Ralph si Kiyo, saka ito pinupog ng halik. Kitang-kita naman ni Gwen ang pagtagis ng bagang ni Bryle at kita niya ang inis sa mga mata nito habang tinitignan si Ralph na siyang-siya na pinapakita kay Kiyo ang mga pasalubong rito. Nagulat naman si Gwen nang lumipat ang tingin nito sa kanya at mas nagulat pa siya nang nakanguso itong inirapan siya at diretso pa itong naglakad papalabas ng kwarto. Pero bago ito tuluyang makalabas, nagsalita agad si Gwen. Pasaan ka? Kumain ka muna, baka masikmuraan kita. Hindi na. Mas mabuti nang ako ang sikmurain. Baka iba ang masikmura kapag hindi ako lumayo eh. Magpapahangin muna ako. Baka mamaya may biglang hindi makahinga dyan. Pinagsasabi mo. Lakas talaga ng topak mo sa utak, no? Bahala ka nga dyan. Basta kapag sumakit yung tiyan mo dahil sa kabag, hindi ko na kasalanan yon. Sus, nag-aalala ka lang sa akin eh. Don't worry baby, ayos lang ako. Papahangin lang talaga ako. And don't worry kasi hindi ako titingin sa ibang babae. Basta hindi ka rin titingin sa ibang lalaki. Ha? Okay? Kita mo na, nahanginan ka na nga yata. Nasabok ka na palang ikaw ng pintuan niya na. Nakangisi lang namang kumaway si Bryle kay Gwen, saka ito sandaling tumingin kay Ralph bago mag-flying kiss sa babae.
at tuluyan ng lumabas. Napailing na lamang si Gwen at tinuon ng panusin kay Kiyo na hanggang ngayon ay tuwang-tuwang binibilang ang laruang dala ng ninong nito. Pagtingin naman ni Gwen kay Ralph ay tila may nabasa siyang sakit sa mga mata nito na agad naman niyang pinalis dahil baka guni-guni lamang niya yon. Dumiretso na lamang si Gwen kay Don Teo at sa matanda na lang muna nakipag-usap hanggang sa magpaalam nang umalis si Ralph matapos kumain kasama sila. Panay naman ang tingin ni Gwen sa pintuan dahil hanggang ngayon ay wala pa rin si Bryle. Hindi naman niya maitatangging nag-aalala siya dahil wala pa itong almusal. Malaki naman na yun. Saka mapera din. Kaya kayang-kaya niya yun na kumain sa labas. Ay nako Gwen, bakit ba kasi ginagawa mong bata yun eh? Bakulaw naman yung lalaking yun. Oh, kakakain mo lang nga po. Pero mukhang may espasyo pa dyan sa ulo mo para sa hangin. Abay, kinakausap mo na ang sarili mo. Biro ni Don Teo. Po? Wala po ito, Lolo. Habi ko na po kasi talaga ang kausapin ng sarili ko. Kapag walang magawa. Lolo, sa tingin po nyo, saan kaya nagpunta si Bryle? Abay, baka nagkakape lang iyon sa ibaba. Huwag ka nang mag-alala roon. Malaki na yon. Nakagawa na nga ng bata eh. Ayan o, ang laki-laki na. At mahimbing nang natutulog. Siguro nga ho. Pero Lolo, ayos lang po ba kung iwan ko po sa inyo si Kiyo? Sandali. Parating naman na po si Kayla maya-maya eh. Abay oo, ikagagalak ko iyon. Sige na, baka may importante kang gagawin. Kaya ko na ito. Nakangiting sabi ng matanda. Napangiti naman si Gwen at nagpasalamat kay Don Teo at agad nang lumabas para hanapin si Bryle dahil baka nakipagsuntukan na ito kay Ralph. Alam niyang nagsiselos ang lalaki dahil hindi pa nito matagal na nakasama ang kanilang anak. Ngunit laking pasasalamat niya nang magita ito sa labi ng ospital at tulalang iniinom ang kape nito. Agad namang lumapit si Gwen kay Bryle at kinalabit ito mula sa likod para makuha ang pansin ng lalaki. Napansin niya namang nagulat pa ito nang umupo siya sa tabi nito. Ngunit agad rin itong nakabawi, saka siya inirapan at nagpatuloy sa paghigop ng kape. Isa pang irap mo, talagang tatawagin na kitang bakla. Bakit? Babae lang ba may karapatang umirap? Saka, sa'yo ko lang naman yun natutunan eh. Ang galing mo ngang teacher. Teacher ka dyan? Tusukin ko kaya yung mata mo para makita mo talaga yung teacher na sinasabi mo. Napaka-brutal mo talaga. Bakala ka nga riyan. Nakakainis ka. Paselos ka ng paselos. Akala mo effective sa akin yon. Sa gwapo kong to. Ha? Pinagsasabi mo riyan? Ang lala mo na. Nahanginan ka na yata. At kung ano-ano na lang yung lumalabas dyan sa bibig mo. Sige na, aalis na ako. Aalis na sana si Gwen nang bigla siyang hilain ni Bryle at naramdaman niya ang pagpulupot ng braso nito sa kanya. Maliit lang siya kaya saktong-sakto lang sa may bandang dibdib ng lalaki ang kanyang tenga at rinig na rinig niya ang lakas ng tibok ng puso nito. Hindi alam ni Gwen kung sa kanya ba o sa lalaki ang naririnig niyang mabilis na pagtibok ng puso. Ang alam lang niya ay nagugustuhan niya ang init at magaang pakiramdam na hatid ng yakap na pinagsasaluhan nila ni Bryle ngayon. Tila nakalimutan niya ang kinakaharap niyang mga problema kahit panandalian lang. Nang matauhan ay agad rin niyang tinulak ang lalaki pero masyado itong malakas kaya hindi niya iyon nagawa. Naririnig mo na ba ang bilis ng tibok ng puso ko, Gwen? Ikaw ang may kagagawa niyan. Dahil sa'yo, kaya tumitibok na mabilis yan. Anong ako? Baka naman nagpapalpitate ka lang nagawa ng pagkakape mo. Iwasan mo na kasi yung caffeine. Baka mamaya ikaw pa ang ma-confine. Huwag mo akong pinipilosa po, Gwen. Alam kong alam mo. Ang ibig kong sabihin. Nung naroon si Ralph kanina, alam mong nagsiselos ako, di ba? Hindi lang sa paglapit niya sa anak natin. Pati na rin kung paano kanya tignan. Anong tingin ba yon? Kaibigan lang tingin sa akin ni Ralph.
Saka, anong nagsiselos ka? Gwen, lalaki ako. Alam ko kung gusto ko ng kapwa ko lalaki, ang isang babae. Saka saan ba gawa yung puso mo? Parang di kasi makaramdam. Siya, sasabihin ko na lang para malaman mo. Mas lalo namang bumilis ang tibok ng puso ni Gwen. Dahil sa sinabi ni Bryle, tila alam niya na ang kasunod na sasabihin ng lalaki na alam niyang gustong-gusto niyang marinig din mula rito. Pero alam ni Gwen na hindi niya alam kung paano niya iyon sasagutin. Hindi niya alam kung anong gagawin matapos marinig ang mga salitang tila magpapatigil ng pag-ikot ng kanyang mundo. Gusto kita, Gwen. Gustong gusto. Ilang beses ko na yung pinigil. Pero nung makita kita ulit, matapos ang 5 taon, nakumpirma kong ikaw lang yung babae na gusto kong makasama habang buhay. Ha? Gwen. Gwen, I like you. Kailangan ko pa bang i-mic yun para marinig mo? Gwen, sumagot ka. Gustong gusto kita. Ha? Thank you? Akala ni Gwen, magagalit si Bryle sa sagot niya. Pero imbis na magalit ang lalaki, ay nakita niya pa ang ngiti nito habang umiiling nang pakawalan siya nito mula sa pagkakayakap. Never mind. Liligawan kita para masagot mo na ng I like you too. Tara na. Baka hinihintay na tayo ni Kiyo. Inilahad pa ni Bryle ang kamay kay Gwen na nakangiting tinanggap rin ng babae. Magkahawak kamay na bumalik ang dalawa sa kwarto ni Kiyo. Na agad din naman nilang kinalas nang makita si Kyla na naroon na pala. Wala na rin doon si Don Teo na kalalabas lang din ng ospital ng araw na yon. Ngunit ganoon pa man ay linggo-linggo pa rin itong binibisita si Kiyo na masayang-masaya dahil marami na raw siyang kalaro. Si Bryle naman ay tinupad ang pangako niya. Naliligawan niya si Gwen sa araw-araw. May dala siyang bulaklak at mga regalo para sa babae. At sa kanilang anak, araw-araw. Habang si Kyla ay kilig na kilig para sa kaibigan. Lalabas na muna kami ni Kiyo ha. Kami nang mag-a-adjust. Baka mamaya kasi kagatin pa kami ng langgam. Bye! Ani Kyla. Uy, saan kayo pupunta? Huwag niyo nga kaming iiwan dito. Bahala kayo dyan. Ayoko mainggit no. Baka mamaya magkaroon ka na rin ng inaanak sa akin. Mahirap na. Magrereklamo pa sana si Gwen nang maramdaman ang kamay ni Bryle sa magkabilaan niyang pisngi. Tatanggalin niya sana yon ngunit natigilan siya nang magdagpo ang tingin nilang dalawa. Sorry. Medyo busy lang sa kumpanya nitong mga nakarang araw. Kaya hindi kita nasamahan na magbantay kay Kiyo. Hayaan mo. Mamaya ako naman ang magpupuyat. Tila hinaplos naman ng puso ni Gwen nang sabihin iyon ng lalaki. Napansin pala nito ang eyebags niya, kaya siya nito hinawakan sa pisngi. Ano ka ba? Naiintindihan ko naman yun. Saka anak nating pareho si Kiyo. Matagal na rin naman akong nagpupuyat sa pagbabantay sa anak natin kaya sanay na ako. Yun nga eh. Matagal mo nang ginagawa yun. Kaya gusto ko. Makapagpahinga ka rin naman, kahit sandali lang. Ayaw ko nagpapagod ng suntubi asawa ko. Mahal na mahal ko yan eh. Ano ba? Ang cringe mo talaga. Sus, cringe daw pero pulang-pula na pisngi oh. Kinikilig yan siya. Ang cute mo para kiligin. Sino ba nagsabi sa'yong kinikilig ako ha? Hindi kaya. Nakakadiri nga yung banat mo eh. Tara na nga, kumain na lang tayo. Diyan ka lang. Magsi-CR pa ako. Sama. Promise. Sasama lang ako. Sapak, gusto mo? Natawa naman si Bryle habang si Gwen ay nagmamadali ng pumunta ng CR para manalamin at nang makarating nga roon at nang makita ang refleksyon sa salamin ay napagtanto niya kung gaano kapula ang kanyang pisngi. Mukhang umeepekto na nga talaga ang gayuma ng isang mondragon sa kanya. Napahawak na lang siya sa kanyang 2 pisngi at marahang sinampal-sampal iyon para sana matauhan siya. Pero sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay ang imahe ni Bryle na nakangiti at kumikindat pa ang kanyang nakikita na mas nagpapapula pa rito. Napatalon na lang sa gulat si Gwen nang biglang may kumatok sa pinto. Nang magsalita ito ay si Bryle pala na iniwan niya sa labas.
Hey, lumabas ka na nga riyan. Grabe naman yung sama ng loob na yan. Hindi pa ba ubos? Bungad ni Bryle. Binuksan naman ni Gwen ang pinto ng CR at nilagpasan si Bryle. Pag nag-CR, naglabas agad ng sama ng loob. Napaka-judgmental Umihi. Grabe naman yung ihi. Parang kadena. Hindi na naputol. Umalingasaw kayo. Amoy pa nga siguro yan nung kabilang kwarto. Sige, mang-asar ka pa. Pag ikaw talaga hindi ko sinagot, tignan lang natin kung makapagsalita ka pa. Ito naman Siyempre nagbibiro lang ako Akala ko namang nanalamin ka lang. Pero alam mo namang hindi mo naman na yon kailangan. Kasi araw-araw ka namang maganda. Kaya ang sarap mong titigan Ewan ko sa'yo. Lumayo ka nga sa akin. Nang matapos sabihin iyon ni Gwen, ay siya na mismo ang naglakad papalabas para iwan si Bryle. Hindi niya kinakaya ang kaba na hatid ng bawat banat nito sa kanya. Ngunit, iwasan niya man ay araw-araw na ganoon ang lalaki. Hindi nagtagal ay natutunan na ngang mahalin ni Gwen si Bryle at sinagot na ang lalaki sa wakas. Masayang-masaya naman si Kiyo dahil sa wakas ay magkasama ng muli ang kanyang mga magulang. Mabilis ring dumaan ang buwan at sa wakas, nagpatuloy na ang bone marrow transplant ni Kiyo at naging successful ito. At tulad ng sinabi ni Bryle ay sa bahay niya na pinatira ang kanyang mag-ina. Yay! One big happy family na tayo! Hindi na tayo sa ospital titira. Dito na nga talaga tayo sa bahay. Di ba po, Daddy? Yes, baby. Talagang dito na tayo sa bahay titira talaga. Pero Daddy, parang may kulang po. Ano naman yun, baby? Do you want some toys? Pwede kitang bilhan kahit ilan pa yan. Hindi po toys, Daddy Gusto ko po ng kapatid. Gusto ko po marami para po marami din ako kalaro. Natigilan naman si Bryle at tinignan si Gwen na natigilan din sa pag-aayos ng mga gamit nila na dala sa ospital dahil sinabi ni Kiyo. Dalaga, baby. Ako rin sana Ewan ko lang sa mami mo. Tinaasan naman siya ng kilay ni Gwen. Kinindatan naman niya at nginisian ang dalaga dahil gustong-gusto nito ang nangyayari ngayon. Baby, sa ngayon, si mami at daddy muna ang kalaro mo ha. Next time na yung baby brother mo. Promise, bibigyan ka namin ng marami. Napabusangot naman si Kiyo at tumakbo kay Bryle para magpakampi na tawa lang naman ng tawa na ikinainis naman ni Gwen dahil hindi man lang siya nito tinutulungang magpaliwanag kay Kiyo. Yinakap pa nito ang bata at ikinandong at sabay siyang tinignan na animoy mga tutang nagpapaawa. Mommy, di ba pwedeng ngayon na? Time is running out Please? Nga naman, mommy. Please, dali na. Pagbigyan mo na kami ni Kiyo. Pag-usapan natin yan ng maayos kung saan walang sulsulero. Magmamaktol pa sana si Kiyo ngunit nang makita niya ang seryosong mukha ni Gwen ay sumunod na lamang ang bata. Pati si Bryle na naiwan ay susunod din sana kay Kiyo dahil sa takot. Ngunit hindi nito nagawa nang hilahin siya ng babae sa kwelyo. Nang maiwan si na Gwen, ay tatawa-tawa lang na nakatingin si Bryle rito at hindi alam kung anong sasabihin. Si Gwen naman ay todo pigil ng tawa dahil sa takot na mukha ng lalaki na animoy kakainin ng buhay. Mas lalo pa siyang namula sa pagpipigil ng tawa nang tumulong na ito sa mga nililigpit niyang gamit. Rinig na rinig niya rin ang malalim nitong paghinga na animoy hinahapo. Kalma, baka mamaya bumalik tayo ng ospital tapos ikaw na yung pasyente. Oh, ako? Bakit? Ayos lang kaya ako. Kaya ko ngang magbuhat ng 10 karton Talaga ba? Hindi ka natatakot sa akin? Sana mo na ako matatakot. Hindi kaya ako takot sa'yo, Hindi mo ako kaya. Sa laki kong ito, 8-pack abs and mga muscles. Bakit naman ako matatakot sa'yo, ha? Natawa na lamang si Gwen nang tumigil siya sa ginagawa at lumingon kay Bryle dahilan para mapatalon ito sa gulat. Napailing na lamang siya dahil doon. Hindi pala takot
kaunti na lang maiihi ka na sa pants mo. Ikaw naman kasi. Alam mo namang bata yon, di ba? At hindi niya alam yung proseso kung bakit siya nabuo. Sinulsulan mo pa talagang manyakis ka? Nagbibiro lang naman ako. Pero kung makakalusot, bakit hindi? Kung ilusot kaya kita dito sa karton, ha? Nakakainis ka. Biro lang. Tara, tapusin na natin to. Para makapagsimula na tayo sa second baby. Hinampas naman siya ni Gwen dahil dito na kinatawa lang ng lalaki. Natapos ang araw na yon na puro asaran lang at may halong banat ang usapan ng dalawa. Araw-araw ay ganoon din sina Gwen at Bryle kaya hindi inakala ng dalaga na susukatin na naman pala sila ng tadhana. Naglilinis ng kwarto nila ni Bryle noon si Gwen nang may makita siyang lukot na papel sa ilalim ng kama. Dahil sa pagtataka ay pinulot iyon ni Gwen at binasa ang lahat ng nakasulat doon at napatakip na lamang siya sa kanyang bibig nang makitang negatibo ang DNA test ni Kiyo at Bryle. Pero imbes na umalis ay agad niyang pinuntahan si Bryle at nakita niyang may kausap ito sa swimming pool dahil doon ay narinig ni Gwen ang pinag-uusapan ng dalawa. See? Sabi ko na sa'yo. Nagpapalaki ka lang ng hindi mo naman anak, Bryle. Oh, come on, son. Para lang sa mana, nagawa mong kumupkop ng hindi iyo. Pati nanay ng bata gagamitin mo. Sabi ni Doña Vicky. Ano bang gusto mo, Mami, ah? Kahit na hindi ko kadugo si Kiyo, he's still my son. Kailangan ko siya at kailangan niya ako. Kailangan mo siya? Para ano? Maipakita sa daddy mong meron ka ng tagapagmana? Para makuha mo na ang mana mo sa kanya? Then what? Ha? Kapag nakuha mo na, saka mo iiwan ng nanay niya at itatakbo ang bata. Mom, stop! Hindi mo alam kung anong ginagawa ko. Ginagawa ko to dahil gusto ko. So stop judging me. Stop saying stupid things. Hindi na kinaya pa ni Gwen ang mga narinig niya, kaya hindi niya na ito tinapos pa. Hindi siya makapaniwalang nagsinungaling ito sa kanya at tila hindi niya mapagkakatiwalaan na ang pagmamahal na binigay at pinakita ni Bryle sa kanya. Maya-maya pa ay narinig ni Gwen na bumukas ang pintuan ng kwarto nila ni Bryle. Agad naman niyang pinunasan ng luhang nakatakas sa kanyang mga mata at pinilit na ngumiti bago humarap kay Bryle. Agad naman itong lumapit sa kanya at malambing siyang hinalikan sa ulo. Tila may bumaon namang tinik sa dibdib ng babae nang maisip na hindi bukal sa loob ni Bryle ang ginagawa nito ngayon at puro pagpapanggap lamang. Kaya bumuntong hininga siya bago nagsalita at pinilit na hindi mautal. May nangyari ba? Parang hindi ka kasi okay eh. May dapat ka bang sabihin sa akin? Ako? Wala naman. Ano lang, namiss lang kita. Namiss ko yung amoy ng buhok mo. Ang OA naman ito. Galing ka lang kaya sa labas at nandito lang ako sa kwarto. Bakit? Aalis ba ako? May pupuntahan ba akong malayo? Bakit? Meron ba? Babalik ka bang probinsya? Sama ako. Ayoko maiwan dito. Sasama kami ni Kiyo sa'yo. Ano ka ba? Hindi no. Ikaw nga tong tinatanong ko eh. Para ka kasing napapraning dyan eh. Sigurado ka bang wala kang sasabihin sa akin? Tila piniga ang puso ni Gwen, nangitian lang siya ni Bryle at saka ito umiling. Talagang wala itong balak sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Kinabukasan ay saktong wala si Bryle dahil maaga itong pumasok sa trabaho at tanging sila lamang ni Kiyo ang nasa bahay bukod sa isa nilang katulong. Walang kamalay-malay si Bryle na nakapagligpit na pala si Gwen ng kanilang gamit ni Kiyo para paghandaan ang pag-alis nilang mag-ina. Habang papalabas nga at bit-bit ang gamit ay marami nang naririnig na tanong si Gwen mula kay Kiyo. Ayaw pa sanang sumama ng bata pero sumunod na rin ito sa kanya sa bandang huli. Mommy, bakit po tayo aalis? Iiwan po ba natin si Daddy? O naghihintay po siya sa atin? Nag-away po ba kayong dalawa? Anak, please. Huwag na munang masyadong maraming tanong ha. Basta ang gusto ni Mami, makalayo tayo rito sa lugar na to dahil hindi tayo safe dito. Huh?
Bakit po tayo hindi safe? Si Daddy naman po yung kasama natin. May mga bad guys po bang nagtatago sa bahay ni Daddy? Please, baby. Pagod si Mami eh. Pwede bang pag nakarating na tayo sa apartment ni Tita Kayla mo, saka ka na magtanong? Hindi ko kasi masasagot yung mga tanong mo ng maayos eh. Pag gantong pagod si Mami, please. Tila naintindihan naman ni Kiyo si Gwen at agad na tumango bilang sagot sa kanyang ina. At nang makarating na nga sa apartment ni Kayla, ay laking pasasalamat ni Gwen dahil naroon ang kaibigan. Nagulat pa nga si Kayla nang makita si Gwen at Kiyo na may dalang mga gamit na animoy pinalayas. Marami rin sanang gustong itanong si Kayla ngunit pinigilan niya muna ang sarili at hinayaan munang makapagpahinga ito. Kinagabihan ay agad na nakatulog si Kiyo kaya nagkaroon ng pagkakataon na makwento ni Gwen ang lahat ng nangyari at narinig. Kitang-kita naman ni Gwen ang gulat at galit sa mukha ng kanyang kaibigan dahil sa nalaman na naging reaksyon niya rin noon. Ngunit ang sa kanya ay may halong sakit at lungkot. Ang hayop ng mga mondragong yan! Puro lang pala kayamanan ang alam nilang lahat. Pwede ba naman kayo ng inaanak ko idadamay pa ng Bryle na yan sa kagustuhan niya makuha yung yaman ng pamilya nila? Ewan ko nga Kayla, hindi ko na alam kung anong papaniwalaan ko. Pinakita rin naman niya sa akin na positive ang DNA test nila ni Kiyo. Pero ano yung nakita ko sa ilalim ng kama? Anong ibig sabihin ng mga narinig ko? Nagtanong ka ba kay Bryle? Hindi. Oo, ewan. Pero nagtanong ako eh. Yun nga lang hindi straight to the point. Tinanong ko lang siya kung may gusto ba siyang sabihin. Pero wala raw eh. Hay naku, halika nga rito. Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Ako nahihirapan para sa'yo eh. Lumapit naman si Gwen sa kaibigan at hinayaan itong yapusin siya. Hinayaan niya rin ang sarili na ilabas ang lahat ng sakit at lungkot na nararamdaman niya sa bisig nito. Hinayaan ni Gwen na tumulo ang kanyang mga luha na tila naguunahan dahil sa pagpipigil niya rito kagabi pa. Dahil doon, hinayaan siya ni Kayla na matulog muna sa kwarto nito at umiyak ng umiyak hanggang sa dalawin siya ng antok. Mabilis na lumipas ang araw at nakahanap agad ng trabaho si Gwen. Ngunit habang nagsiserve siya ng order, ay hindi niya inaasahang si Bryle na naman pala ang nag-order noon na agad siyang pinigilan nang akma siyang aalis na naman. Hey, wala akong gagawing masama sa'yo. Gusto ko lang na makapag-usap tayo. Gusto lang kitang tanungin kung bakit bigla kayong umalis ni Kiyo. Napansin naman ni Gwen ang dark circles sa mata ng binata na tila wala pa itong tulog at palaging puyat. Kung ayoko, may magagawa ka ba? Ay, oo nga pala. Meron, kasi nga mayaman ka at kayang-kaya mong bayaran ang sino man sa buong mundo. Tanggalin lang nila ako. Gwen, hindi ko gagawin yan. Gusto ko lang naman makapag-usap tayo eh. So please, let me talk to you. Ayoko. Kung sa'yo spoiled ka, ay kulang pala ng brat. Kung sa inyo spoiled brat ka, ibahin mo ako. Hindi mo ako nanay at hindi kita pagbibigyan sa anumang ihiling mo sa akin. Period. Padlock. Tapon susi. Matapos iyong sabihin ni Gwen, ay iniwan niya si Bryle na nakatanga lang roon. Nagulat sa inakto niya. Akala ni Gwen sa paglipas ng oras, umalis na ang lalaki. Ngunit nang makalabas siya sa cafe na pinagtatrabahuan niya, ay naroon pa ang lalaki at nakasandal sa mamahalin nitong kotse. Nang makita ni Gwen na naglakad si Bryle patungo sa kanya, ay nagmamadali siyang lumiko ng daan kahit hindi naman iyon patungo sa uuwian niya. Nang marinig ang papalapit nitong mga yapak, ay mas binilisan pa niya ang paglalakad para lang hindi siya nito maabutan. Ngunit dahil nga hindi siya katangkaran, ay madali lang siyang naabutan ni Bryle. At agad nitong nahawakan ang balikat niya para pigilan. Huminga naman ng malalim si Gwen bago idinilat ang mata ng mariin na nakapikit kanina para lang pigilan ang sariling sigawan ang lalaki na nasa harapan niya ngayon. Ano bang problema mo?
Ba't ba sunod ka ng sunod sa akin? Wala ka namang obligasyon sa akin, di ba? Wala kang obligasyon sa amin ng anak ko. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Kaya pwede ba? Layuan mo na kami ni Kiyo dahil hindi ka namin kailangan. Hindi ka kailangan ng anak ko. Alam ko, Gwen. Alam ko. Pero kailangan ko kayo ni Kiyo. Kailangan ko kayo para mabuhay. Alam ko. Kaya nga kami lumalayo kasi kailangan mo lang kami. Pero ang totoo, ayaw mo sa amin ng anak ko. Ginawa mo lang yun pagdodonor na yun dahil may kailangan ka sa amin at para makuha ang tiwala namin. Manggagamit ka, Bryle. Manggagamit ka. What? Anong ibig mong sabihin, Gwen? Hindi kita maintindihan. Ginoon ba? Eh di hanapin mo sa dictionary o Google Translator ang ibig kong sabihin. Matapos iyong sabihin ni Gwen, tinalikuran niya na ang binata at nagpatuloy sa paglalakad. Pero ramdam pa rin niya ang panay na pagsunod ng lalaki sa kanya, kaya agad siyang tumigil at hinarap ito. Kitang-kita ni Gwen ang pangingilid ng luha ni Bryle, kaya agad din siyang umiwas ng tingin dito dahil pati siya ay nasasaktan. Ngunit alam niyang kailangan niyang magpakatatag at magtiis. Bakit pa sunod ka ng sunod ha? Kasi gusto ko lang sanang sabihin. Ang tagal! Ano ba yun ha? Gwen? Di ba dito sa kabilang papunta sa apartment ng kaibigan mo? Bakit yan ang tungo mo? May pupuntahan ka ba? Tila binuhusan naman ng tubig si Gwen dahil dito. Ramdam pa niya ang pag-init ng pisngi niya nang mapagtantong doon rin pala siya nagpunta. Paki mo ba ha? Pupunta ako kung saan ko gusto at hindi mo na kailangan pang malaman yon. Asungot! Makabalik na nga lang. Panira ka ng mood. Ikaw na nga lang pumunta kung gusto mo. Ihatid na kita, Gwen. Ayoko nga. Capital A-Y-O-K-O. Ayoko! Iniwan ni Gwen ang nagtatakang si Bryle kung ano na naman ang maling nagawa niya. Napakamot na lang sa ulo ang lalaki habang naglalakad papuntang kotse niya. Samantala, si Gwen ay kagigising lang at nagpapasalamat na weekend dahil rest day niya. Tuwing rest day niya, tulad dati, ay iginagala niya si Kiyo para hindi nito maramdamang nag-iisa ito. Matapos mag-ayos ng lahat ng kailangan nila para sa gala, ay tumungo na sila sa park na pupuntahan nila. Pagkarating roon ay tila nakalabas ng lungga si Kiyo dahil agad itong nagtatakbo na ikinatawa naman ni Gwen. Anak, dahan-dahan lang. Baka madapa ka. No, Mommy. Ayos lang po ako. Big boy na po ako eh. Strong pa rin po ako. Look, may muscle na po ako sa arms. Natawa na lang si Gwen nang itaas ng bata ang dalawang braso nito at umaktong ipinapakita sa kanya ang cute nitong mga muscles. O siya, sige, basta mag-iingat ka. Huwag masyadong magtatakbo. Sige kapag nadapa ka at magkaroon ng sugat, dudugo yun. Ayaw mo pa naman sa dugo, di ba? Noted po, Mommy. Ayaw ko sa dugo. Tatakot ako dun eh. I love you, Mommy. I love you too, baby. Napangiti na lang din si Gwen nang makita ang malapad na ngiti ni Kiyo. Nagpapasalamat din siya na hindi na ito nagtatanong pa tungkol kay Bryle. Dahil nakita ni Gwen na nakaupo lang sa damuhan si Kiyo, kasama ang mga kakilala nitong kapwa mga bata rin, ay inihanda niya muna ang kanilang baon dahil malapit na rin namang mag-alas 12. Ngunit, natigilan siya nang may makitang pares ng sapatos sa kanyang harapan. At nang tumingala siya, ay nakita niya si Bryle na pilit ang ngiting nakatingin sa kanya. Agad namang hinanap ng paningin ni Gwen si Kiyo na nakita niyang naroon pa rin sa kumpol ng mga bata, dahilan para makahinga siya ng maluwag. Saka binalik ang tingin kay Bryle na hindi pa rin pala inaalis ang tingin sa kanya. Ikaw na naman, hindi ka ba talaga titigil? Sa trabaho, araw-araw mo akong kinukulit. Pati ba naman sa weekends? Kung ikaw hindi ka nagsasawa dyan sa mukha mo, pues ako, nagsasawa na ako. Pwede ba tumigil ka na? No, hindi ako titigil. Hanggat di mo sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit kayo umalis ni Kiyo. Please, Gwen,
Hindi ako manghuhula, no? Hindi ako si Madam Auring para hulaan kung anong nasa isip mo. You want some clue? Yung DNA test sa ilalim ng kama, Bryle. And your mom. What do you mean? Nabasa mo? Narinig mo rin? Oo, Bryle. Oo. Hindi ako bulag at lalong hindi ako bingi. Kaya pwede ba? Tigilan mo na kami ng anak ko. Wala kang pananagutan sa amin. Babayaran ko na lang ang nagawa mong kabutihan sa amin. Maghintay ka lang dahil nag-iipon pa ako. Matapos sabihin ni Gwen iyon, ay kinuha niya na ang mga baon na inilabas niya sana kanina. Saka pumunta sa anak at binuhat ito para lumayo na sa lugar na yon. Nakahinga naman ng maluwag si Gwen nang makitang hindi sumunod si Bryle sa kanila ni Gio. Natapos lamang ang araw na yon na lumilipad ang isip ni Gwen dahil sa nangyari. Naiisip niyang sakit at hinanakit sa ekspresyon ni Bryle nang sabihin niya ang dahilan ng pag-alis nila ni Gio na agad rin niyang pinalis dahil alam niyang pag nagpadala siya roon ay pwede nitong maituloy ang pinaplano. Nang sumunod na mga araw ay pumasok pa rin si Gwen sa trabaho kahit walang sapat na tulog at hindi niya inaasahan ang kanyang sumunod na customer. Hindi na si Bryle kundi ang ina nito na pinakiusapan siyang maupo na muna upang makapag-usap sila. Na hindi naman alam ni Gwen kung bakit niya sinunod. Salamat, Iha. Salamat dahil hinayaan mo akong makausap ka. Nung nakaraang gabi kasi, umuwi si Bryle sa bahay. Nagwawala at galit na galit sa akin. Nagkakamali ho kayo. Narito po ako para malaman ko na po ang buong katotohanan mula sa inyo. Kung plano nyo naman po magsumbong sa akin, hindi po ako guidance counselor. Kaya wala po ako magagawa sa ginawa ni Bryle. Tama ka, Iha. Sasabihin ko na sa'yo ang lahat ng katotohanan. It was me. Ako ang gumawa ng DNA test na nakita mo. That was fake. Peke ang nakita mo sa ilalim ng kama. At lahat ng narinig mo, hindi totoo ang lahat ng iyon. Natigilan naman si Gwen sa narinig. Sunod-sunod siyang umiling at tinignan sa mata ang Donya upang subukin kung nagsisinungaling ito. Ngunit nang makita niya ang luhang pumatak sa mata ng ginang ay nakumpirma niya na hindi iyon kasinungalingan. I'm sorry, Iha. Ganoon ko kasing nakilala yung anak ko. Pero nung nalaman kong nagmahal siya ng isang katulad mo, sinadya ko talagang marinig mo iyon. Pero hindi ko inaasahang makikita mo yung papel. Gawan, Iha. Sampalin mo ako o ano paman. Alam kong mali ako. Huminga ng malalim si Gwen upang pakalmahin ang sarili. Saka pinunasan ang luha niyang pumatak na pala at diretsyong tinignan ang ginang na ngayon pinapahiran na rin ang luha. Gustong gusto ko pong gawin yan. Pero may respeto pa rin po ako sa inyo. Meron rin po akong pinag-aralan kahit papaano. Masyado ko rin hong mahal ang anak niyo para saktan ang pinakamamahal niyang babae sa mundo. Dudugtungan pa sana iyon ni Gwen nang may marinig na yapak na papalapit sa kanila. At nang tignan niya kung sino iyon, ay si Bryle pala na masama ang tingin kay Doña Vicky na ngayon ay nakayuko na at hindi matignan sa mata ang anak. Nagulat na lamang si Gwen nang hilahin siya ni Bryle papalabas ng cafe. At huminto lamang ito nang madala siya sa isang lugar kung saan kakaunti lamang ang tao. Tila tinahi naman ang dila ni Gwen at hindi alam kung ano ang sasabihin. Narinig pa niya ang pagbuntong hininga ni Bryle bago ito magsalita. Mali ka nang iniisip, Gwen. Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Walang mapapabago roon at ganoon kita kamahal. Huwag na huwag mo yung kukwestiyonin sa susunod. Ha? Hindi ba dapat galit ka sa akin? Oo, pero syempre, ang punishment ng ginawa mo sa akin, ng ginawa mong pag-alis, sa kwarto na. That was a misunderstanding at naiintindihan kita. So, forgiven. Talaga? Hindi mo ako itatakwil? Sorry kasi kung ano-ano agad ang pumasok sa isip ko.
I'm sorry too. Hindi ko agad naisip na baka marinig mo kami ni Mommy. O yung nakita mo yung papel na nilukot ko. Napangiti naman si Gwen at niyakap si Bryle. Niyakap naman siyang pabalik ng lalaki. Saka siya nito hinalikan sa ulo. Mabilis lumipas ang mga taon. Sa wakas, ikinasal na rin sina Gwen at Bryle. Sa kabila ng mga hinarap nilang kahadlangan sa pag-iibigan nilang dalawa, ay sa simbahan pa rin ang tuloy. Simula noon, namuhay sila ng payapa kasama ang kanilang mga anak. Minsan kahit masakit o mahirap, kailangang balikan ang nakaraan upang ayusin ang mga bagay na nagdudulot ng hadlang sa ating paglago. Ang pagharap sa mga lumang sugat o relasyon ay hindi palatandaan ng kahinaan, kundi ng tapang at pag-asa na magbago at umunlad. Sa pagbukas ng mga pinto ng nakaraan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na itama ang mali. Magpatawad at maghilom. Ito ang susi para makapagsimula ng panibagong yugto ng buhay na puno ng pag-asa at mas magandang kinabukasan. Huwag tayong mapagod na bigyan ng pagkakataon ang ating sarili na muling umibig at mangarap ng masayang wakas para sa ating sariling istorya. Wakas. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Ledad Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal,
Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Laquinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parunga of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila,
Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eleazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas,
Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.